Good morning guys! Ako si Art. Kumusta kayong lahat? So for today's video ay samahan niyo ako. Papunta ako ng Ayala Mall, doon sa may Makapagal Boulevard sa may Pasay para kumuha ng aking birth certificate as well as the marriage certificate of my parents at the same time sa aking papa rin na birth certificate kasi mayroon akong sablay sa spelling ng aking apelyido which is yun yung ipaprocess natin para makorek at samahan niyo ako para malaman niyo rin kung ano ang mga proseso at the same time kung saan yung lugar o location ng pupuntahan ko na outlet ng PSA. Sa ngayon mga call ay nandito tayo sa may Abad Santos Avenue sa may Paranaque. So ito po yung pinaka-way natin papunta sa may Makapagal Boulevard kasi nandun po yung Ayala Malls kung saan nandun po yung outlet ng PSA o Philippine Statistics Authority. So tune in lang po kayo para at least malaman nyo kung ano ang mga proseso sa pagkuha nyo ng birth certificate, ng CENOMAR o Certificate of No Marriage, marriage contract ng inyong sarili at saka marriage contract na rin ng inyong mga parents, death certificate at saka SENODET. Malalaman nyo rin kung magkano ang per transaction o magkano ang babayaran nyo kada transaction na inyong gagawin doon mismo sa may office nila o satellite office ng PSA. Same time, malaman nyo kung ano ang mga ipi-fill out nyo o na proseso sa bawat transaction na gagawin nyo doon.
sa ngayon ay nandito pa rin tayo sa may Abad Santos, pero kailangan muna nating magpagas mga kol. Kasi baka mamaya ay hindi umabot yung gas ko papunta sa ating destinasyon. Mahirap na magtulak. So stay tuned pa rin kayo mga kol para at least alam nyo kung saan yung way natin papuntang Macapagal Boulevard, lalo na sa mga baguhan pa dito sa may Metro Manila. Nakapagpagas na tayo mga kol. So laban ulit, lusog ulit tayo papunta sa may Pasay, doon na mismo sa may Macapagal Boulevard. So samahan nyo lang ako at stay tuned mga kol. Kung may mga katanungan po kayo mga kol, mag-comment lang po kayo para ma-replyan ko po kayo. At the same time, pakilagay naman din kung taga saan kayo para alam ko na rin kung saan umabot yung video ko na ito. As of this moment mga kol, nandito na po tayo sa may Pasay area. So, to be exact, nandito po tayo sa may Peldera. So, as you can see, sa video po, makikita nyo na medyo matraffic na po. Kasi may stoplight po sa unahan. At saka, medyo madami din talaga yung sasakyan na dumadaan dito dahil
isa ito sa mga gateway pag galing ka ng South tapos papunta ka ng lungsod ng Maynila, ng Caloocan, ng Pasay. Isa ito sa mga pangunahing daanan kaya ganito na lang talaga siya ka-traffic. At the same time may kuan din talaga siya, may stoplight sa unahan kaya ganyan. Pero after naman ng stoplight medyo luluwag na rin ang traffic niya. Ayan o, nakikita niyo naman sa video. Ayun, tumawid na po kami. At itong kalsada na to ay papunta na rin po ito sa may PTX. So, sabayan niyo lang po ako papunta. Kasi malapit-lapit na rin po tayong makarating sa ating destination. Kasi nandito na rin po tayo sa may along Peldera. So, kasunod niyan ay Airport Road o Domestic Road sa may Park and Fly. At saka yun, patawid na tayo ng papuntang PTX. At nandito na nga po ako sa may parking area ng Ayala Mall. Naputol po ang video ko mga kol kasi nalobat po yung battery ko. Pasensya na po talaga. Dito tayo ngayon punta sa may mall entrance ng Ayala Mall. Sa gilid natin yung mga parking. Sa entrance. Makakating tayo dun sa may 5th floor ng mall or PSA section. Mukhang sarado pa at wala pang 9 AM kasi, so lipat kami papuntahang main entrance. Saan ko ngayon? So nasa loob na po tayo ng mall mga kol. As you can see, sarado pa po yung mga stalls na nasa gilid kasi sarado pa po talaga ang mall. So, open yan ng 10 AM pero ipapakita nyo lang sa on-duty guard yung inyong appointment letter galing sa PSA online para payagan kayo at pahintulutan kayo makapasok diretso sa PSA. So, isa sa mga expectation pag sarado pa yung mall, sarado din yung escalator. Kaya ganas tayo maglakad sa escalator. Ay, pumipis. Tapos ayan. Magaling ba talaga literal? Ito, sa may third floor na tayo. So, lakad ulit. Isa ito sa mga challenges na ma-encounter pag sarado pa yung mall. Lakad kita na sa escalator. Ay, salamat. So yan, nakita na natin yung PSA. Sarado pa nga. Medyo marami na rin yung pila. Ito na tayo guys. At nandito na nga po tayo mga kol sa loob ng PSA. So, as you can see, medyo marami ang tao. So, expect nyo na mahabang pila. So, ito yung first step mga call, which is yung screening. So, talagang medyo tatagal kayo dito dahil talagang iniisa-isa ang bawat detalye na isinusulat mo sa form, sa pag-fill out mo. So, hindi rin magmamatter pala yung oras ng appointment mo dahil sa sobrang dami rin pala ng mga tao. So, make sure na lang na agahan po natin para hindi tayo kumantong sa mahabang pila.
talagang mababagot ka. Kung pahabaan lang talaga. Pero sa second step and third to fourth until releasing ay mas madali na lang. Pero dito talaga magtatagal most likely kasi ini-screen po isa-isa ang bawat tao. At ito naman po yung step to mga call. So dito po ini-encode yung inyong mga dokumento, yung inyong birth certificate, marriage contract, o death certificate, sinumar, basta dito po yan ini-encode. At the same time, magbabayad na rin kayo. Then after nun is yung releasing na po. So antayin nyo lang po na tawagin kayo o syempre may pila pa rin pero kahit pa paano madali na lang. So ito po, tingnan niyo po ang mga taong pila papuntang step 1. So yan mga call. So dito po makikita niyo rin po yung mga steps, gilid yan kung ano ang dadaanan niyo. 1 to 4 po yan mga call. So ang step 1 mga call ay yung screening. Ini-screen yung mga details na sinulat mo sa form. Step 2 is yung encoding and payment. Then step 3 is yung releasing. So yan na po yung presyo mga call. So hopefully may natutunan kayong panibagong idea. So comment down below kung may mga dagdag katanungan kayo para akin pong masagot at makatulong din po kahit papano. So ito po pala yung color coding ng bawat form mga call. So yung kulay light blue ay Synodet. And kasunod niyan ay birth certificate ay white. Marriage contract ay pink, death certificate ay yellow. So, hindi po kayo malilito sa bawat transaction form na gagamitin dahil naka-color coding naman po. Okay, salamat po mga call. Hopefully nakakuha kayo ng idea kung paano mag-process sa PSA. Salamat!